Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dadis. Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headline. Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nag-aanda na sa posibleng epekto ng Bagyong Julian. Department of Foreign Affairs planong itaas sa Alert Level 4 ang Lebanon. Dismiss Banban Mayor Alice Go tila napikon sa documentary ng isang international news network tungkol sa Chinese spy na ipinalabas sa pagdinig ng House Quadruple Committee. At Senator Ronald Bato de la Rosa maring itinanggi na kasama siya sa umano'y pagpupulong kina former President Rodrigo Duterte, Napolcom Commissioner Police Colonel Edelberto Leonardo at dating PCSO General Manager Rina Garma kaugnay ng pagpaslang sa PCSO Board Secretary na si Attorney Wesley Barayuga noong July 2020. Lumakas pa ang Bagyong Julian habang papalapit ng kalupaan ng Luzon. Batay sa 11 a.m. weather bulletin ng Pag-asa, mula sa tropical depression ay lumakas ito sa tropical storm category. Taglay nito ang lakas ng hangin na 65 km per hour at may pagbugso na 80 km per hour. Mabagal itong kumikilos patimog-timog silangan. Ulitong namataan sa layong 465 km silangan ng Apari, Cagayan. Sa ngayon, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasamang Babuyan Islands, northern at eastern portions ng Isabela, Apayao at Ilocos Norte. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Daniel Villamil, posible pang lumakas bilang super typhoon ang Bagyong Julian sa mga susunod na 3 o 5 araw. Posibleng maglandfall ang Bagyong Julian sa Batanes sa Lunes ng hapon o gabi sa mas malakas na typhoon category. Paalala ng Pag-asa, manatiling nakatutok sa kanilang social media pages para sa weather updates. Naka-alerto na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng probinsya ng Cagayan dahil sa inaasahang epekto ng Bagyong Julian sa lalawigan. Kahapon ay nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment ang Office of the Civil Defense Region 2 kung saan activated na ang lahat ng response cluster at nakahanda na rin ang mga rescue assets. Bukod sa rescue efforts, kasama rin sa inihahanda na ngayon ang mga relief items at evacuation centers para sa mga residenteng maapektuhan ng bagyo. Isang probinsya ng Cagayan sa mga lalawigan na inasahang daraanan ng Bagyong Julian. Seryosong pinag-iisipan ngayon ng pamahalaan ng Pilipinas na itaas sa Alert Level 4 ang Lebanon sa gitna ng tumitinding tensyon doon. Sa ilalim ng Alert Level 4, ipatutupad na ng pamahalaan ang mandatory evacuation sa mga Pilipino sa Lebanon. Gayunman, nilinaw ng DFA na nagdedeklara lamang ng Alert Level 4 kung masyado nang malawak ang sakop ng nangyayaring kaguluhan. Bagay na hindi pa naman ganoon ang sitwasyon sa Lebanon. Ayon kay Department of Foreign Affairs, Undersecretary for Migration, Eduardo De Vega, sa ngayon ay wala pang ipatutupad na mass repatriation sa mga Pilipino sa Lebanon. Gayunman, handaan niya ang DFA na ipatupad ito sa kung sakali na lumala ang sitwasyon. Dagdag pa ng ahensya, sa ngayon ay marami sa ating mga kababayan doon ang ayaw pa ring umalis ng Lebanon. Karamihan sa mga ito ay pawang mga leader ng Filipino communities na nila'y palatandaan na maaaring ligtas pa ang manatili doon. Sa ngayon ay nasa Alert Level 3 pa rin ang Lebanon kung saan ipinatutupad ang voluntary repatriation. Pinag-iingat ngayon ng Philippine Embassy ang mga Pilipinong nurse na naghahanap ng trabaho sa New Zealand. Pinapayuhan ang Pinoy nurses na maging mapanuri at siguraduhin muna ang kanilang trabahong papasukan doon bago bumiyahe.
Ang abiso ng Philippine Embassy sa Wellington ay bunsod ng nararanasan ngayon na kawalan ng trabaho sa New Zealand para sa foreign nurses o internationally qualified nurses. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, may ilan umanong individual at agencies na nag-aalok ng hiring ng foreign nurses, kung saan bibigyan ng visitor visa ang mga makukuha nilang aplikante at saka pakukunin ng Comprehensive Assessment Program o Objective Structured Clinical Examination. At pagkatapos ay magpaparegister sa Nursing Council ng New Zealand. Ayon sa embahada, bagaman lehitimo ang nasabing proseso, hindi ito garantiya para makasiguro na mabibigyan sila ng trabaho doon. Payo ng Philippine Embassy sa mga Filipino nurse, tiyakin muna na mayroon silang trabaho na papasukan sa New Zealand bago umalis ng Pilipinas. Tila napikon si dismissed Banban Mayor Alice Guo nang mapanood ang isang documentary tungkol sa Chinese spy ng isang international news network sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Samantala, inalok naman ng isang kongresista ang 2 buwang halaga ng sahod nito sa makapagsusuplong ng tumulong kay Guo na makaalis ng bansa. Ito ang balita ni Rosa Licos. Ipinalabas ng House Quadruple Committee o Quadcom ang isang documentary na ito ng Al Jazeera, isang international news network. Tungkol ito kay Xi Zhejiang, isang business tycoon na nakakulong ngayon sa Thailand. Iniuugnay siya sa scam sites na sangkot sa human trafficking. Inamin nitong isa siyang Chinese spy. Sa documentary, nabanggit niya si Go Waping o kilala ring si Alice Go sa Pilipinas, ang dismissed mayor na sentro ng kontrobersya ng ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Humingi rin umano si Go ng salapi sa kanya upang pondohan ang kanyang kandidatura sa pagiging mayor sa Bamban. Shah says he has a message for the former mayor. 郭海挺跟我是不可信的，我们2个你看一下，曾经都为这个国安部卖命，你看看我的下场。要想不被灭口呢，就把真相呢也告诉全世界。 Ang video na ito dahilan upang tila mapikon si Alice Go sa pagdinig. Anya, gusto niyang idemanda si Xi Zhejiang. Iginiit niya ring walang katotohanan ng mga aligasyon sa kanya nito na isa siyang Chinese spy. Ang katanungan ko, Ms. God, because you're saying that hindi mo kilala at dedemanda mo, ano naman mabe-benefit din nitong si Xi Zhejiang to name you? Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video, so siya po nakakaalam ano yung makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi po ako spy. Okay. Relax ka lang. Bakit ka galit? Kasi po, ganun din po yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Samantala, ilalaan naman ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, co-chairperson ng Quadcom, ang 2 buwang sahod nito sa makapagsusuplong ng tumulong kay Go na makatakas palabas ng Pilipinas. Bagaman may matitinuan niyang Bureau of Immigration Personnel, mayroon din namang mga tiwali. I'll be allotting my 2-month salary here in Congress sa mga matitino nating mga kababayan na nandiyan sa Bureau of Immigration na makakapagturo kung paano nakataka si Alice Go using our airports or seaports. Yung 2 buwang sweldo ko, ibibigay ko sa inyo. Naniniwala ang mga mambabatas may kasabwat na kawani ng gobyerno si Go, kaya ito patagong nakalabas ng bansa. Gayunman, iginigiit ni Go na walang Philippine government official na tumulong sa kanyang makaalis ng Pilipinas. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinatawan ng contempt ng House Quadruple Committee o Quadcom si Tony Yang, kapatid ni Michael Yang na naging advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang si Yang sa iniimbestigahan ng 4 House committees dahil sa operasyon ng iligal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGOS. Nagbabalik si Rosa Licos.
Iniutos ng House Quadruple Committee o Quadcom na madetine si Tony Yang matapos ma-cite in contempt ng 4 House panels dahil sa umano'y pagsisinungaling sa ginawang pagdinig ng mga kongresista. Si Yang ang nakatatandang kapatid ni Michael Yang, naging advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapwa iniuugnay ang magkapatid na Yang sa operasyon ng iligal na pogos at umano'y network ng mga sindikato. Bago patawan ng contempt, tinanong si Yang kung kilala nito ang Chinese businessman na si Alan Lim na umano'y partner nito sa negosyong rice milling sa Cagayan de Oro. Mr. Tony Yang, doon sa New Hope Flour Milling Corporation, meron kang kasosyong Alan Lim, aka Wenxiong Lim. 阿兰林是林伟雄。没有， Wala na naman. Last na talaga to. I'll be citing you in contempt, Mr. Tony Yang. 真的没有 May kasosyo ka bang Alan Lim? 有没有 Doon sa New Hope Flour Milling Corporation. 有没有 Who is Wenxiong Lim? 没有 None. Wala. O yan, pakita natin. Mr. Chairman, I'll be citing this person in contempt. Many times that he lied. Hiniling ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na sa temporary detention facility nila mamalagi si Yang. Pinagbigyan naman ito ng House Quadcom. Inilahad naman sa Quadcom ang isang matrix na nagpapakita ng umano'y malawak na network ng isang kriminal na sindikato sa Pilipinas. Ayon kay Representative Suarez, 2 umano ang mastermind sa criminal network na ito. Kasabwat umano ang mga ito sa operasyon ng iligal na droga, iligal na pogos at mabibigat na krimen. Nung nakita po namin ang pattern, sinundan po namin ito pataas. Ang mga korporasyon na ito stripped it of its layers to get to the top and through it all. And we have discovered and identified at least two main actors or players in the issue of drugs, illegal activities associated with pogos. At ang dalawang aktor na ito, ipinakikilala ko po sa inyo, si Michael Yang at si Alan Lim. Ang pattern umano na ito kita sa mga illegal na pogo hubs na ni-raid sa Bamban, Tarlac at sa Porac, Pampanga. Gumagamit umano si Yang at Lim ng mga lehitimong negosyo upang isagawa ang kanilang mga illegal na gawain at kriminalidad. Samantala ayon kay Tony Yang, nakatatandang kapatid ni Michael Yang, hindi maganda ang ugnayan nilang magkapatid. May kanya-kanya rin anila silang businesses at hindi niya ito kasosyo sa anumanyang negosyo. Mr. Yang, your brother Michael Yang, what year did he leave the? When did your relation sour with Michael Yang? 我过来菲律宾的差不多 Okay, so I have come here to the Philippines for around 30 years, and from that time, our relationship is not that good already. Inaresto si Tony Yang ng mga otoridad noong September 20 dahil sa pagiging undesirable alien o paglabag sa immigration laws. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naninindigan ang mga abogado ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go na walang kinalaman sa human trafficking ang kanilang kliyente. Kahapon ay naghain ng not guilty plea ang dating alkalde kasabay ng arraignment sa kanyang kaso. Ito ang balita ni Dante Yamento. Naghain ng not guilty plea si dismissed Bamban Mayor Alice Go sa kasong qualified human trafficking kasabay ng arraignment o pagbasa sa kanya ng sakdal sa Pasig City Regional Trial Court Branch 167 kahapon. On the part of our client she is firm na not guilty po siya dito sa crime na pinaparatang sa kanya. Paliwanag ng abogado nito na si Attorney Nicole Hamila, wala naman talagang kinalaman ang kanyang kliyente sa akusasyon. Batay sa counter affidavit ni Go sa Department of Justice o DOJ, ang tanging batayan lang anya sa pag-uugnay sa kanya sa kaso ay electric bill at mga dokumento ng Vaufoc Corporation. Tinawag ito ni Go na isang kalokohan. Hindi siya guilty talaga sa kinakrime or sa sinasabi nila kasi ang allegation is qualified human trafficking. So number 1, she has no participation naman po talaga. Magkakaroon ng pre-markings of evidence sa susunod na buwan. Nagugat ang kaso sa raid sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac kung saan na-rescue ang daan-daang Pogo workers
ng mga biktima umano ng human trafficking. Samantala hindi natuloy ang arraignment ng kapwa-akusado ni Go na si Walter Wong Long. Paliwanag ng abogado nito, hindi naman kasama sa preliminary investigation sa DOJ si Wong. Pero bakit kasama ito sa kinasuhan sa korte? It was referred back for preliminary investigation. In fact, the fiscal admitted na hindi siya part ng preliminary investigation. And yet, kinasuhan siya, sinama siya sa kaso. Sagot naman ni Senior State Deputy Prosecutor Richard Anthony Fadulion, aalamin nila sa panel of prosecutors ang detalye hinggil dito. Hindi naman anya talaga sinasama sa kaso ang sinuman na hindi respondent sa preliminary investigation. I do not think that we will charge somebody in court, indict them without giving them a chance to participate in the preliminary investigation because that's very basic. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuro ng isang police official sina dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Retired Police Lieutenant Colonel Royina Garma at National Police Commissioner na si Edelberto Leonardo na nasa likod umano ng pagpaslang sa PCSO Board Secretary na si Attorney Wesley Barayuga noong July 2020. Ginawa ang pahayag sa ikapitong pagdinig ng House Quadruple Committee o QuadCom. Ito ang balita ni Rosalie Cos. 4 na taon mula nang mangyari ang pagpaslang kay Attorney Wesley Barayuga, Board Secretary ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, isang police official ang humarap sa House Quadruple Committee o QuadCom upang ituro ang umano'y mastermind ng krimen. Itinuro ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, kasalukuyang nakatalaga sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters, si National Police Commissioner Edelberto Leonardo na humingi umano sa kanya ng tulong noong 2019 upang ipapatay si Attorney Wesley Barayuga. Isang abogado at Philippine Military Class of 1983 si Barayuga na PCSO Board Secretary. Pinaslang ito sa Mandaluyong City noong July 30, 2020 ng isang nakamotorsiklong lalaki. Ang utos umano ng pagpatay nanggaling kay Royina Garma na dating General Manager ng PCSO sa ilalim ng Duterte administration mula 2019 hanggang 2022. Kinausap naman ni Mendoza si Nelson Mariano, ang naghanap ng hitman na papaslang kay Barayuga. 300,000 pesos umano ang ibinayad sa kanila sa operasyon. 200,000 pesos ang napunta para sa hitman, samantalang 40,000 kay Mendoza at 60,000 naman kay Mariano. Parehong bagong testigo sa QuadCom sina Mendoza at Mariano. Tinuring ko silang mga upper class tapos ang taas ng tingin ko sa kanila, binigyan ako ng trabaho na sakit sa dibdib eh. Binigyan po ako ng trabaho ng mga upper class ko na ikakasira ng buhay ko. Sino yung inosenteng tao na pinatay mo? Pinatay nyo? Si Sir Wesley Barayuga po. Sino ba yung mga taong tinutukoy mo? Sila Sir Leonardo na nag-utos sa amin. Aside from Colonel Leonardo? At si Ma'am Garma po. Colonel Garma, who else? Wala na po. Ang akusasyong ito, kapwa pinabulaanan ni Garma at Leonardo. Hindi ko po gagawin yun. Okay, Lalong-lalo na dun sa Class 83 po yung Class 83 yung ng PMA, pinag-uusapan correct? dito. Napakadelikado po nun. Kaya ko pong umarap sa lahat ng Class 83 na ako wala po akong kinalalaman dyan sa nangyari na yan. Alright. Same with you, Colonel Garma, di ba? As a police officer and as a former government employee, you would never, at any instance, order the death of any other person. Yes, Correct? Mr. Chair. Never talaga. Hindi po, lalong-lalo na po kasamahan ko pa sa opisina. Mabait po yung taong yun, Mr. Mabait Chair. yun. Wala ko naalalang ginawa niyang hindi mabuti po. Naniniwala naman ang mga kongresista, layunin ng pagpatay na pigilan si Attorney Barayuga na tumestigo laban sa mga umanig katiwalian ni Garma sa PCSO. At the time that General Barayuga was killed, there was an ongoing investigation by NBI regarding the corruption in PCSO. Bago po siya napatay,
itong si General Barrioga, according to NBI officer in charge Eric Distor, General Barrioga was prepared with all the documents, and in fact, he was prepared to testify against the corruption and illegal practices in PCSO. Yun po ang motive bakit po pinatay si General Barrioga. The motive of the killing of General Barrioga was to stop General Barrioga from testifying against Colonel Garma. Nais ng Quadcom na makapagsagawa ng malalimang investigasyon ang National Bureau of Investigation sa krimen. Kabilang din sa irerekomenda ng 4 House panels ang pagsasampa ng kaso laban kina Garma at Leonardo kaugnay ng pagpaslang kay Barayuga. Kapwa rin iniuugnay ang dalawa sa pagpaslang sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong August 2016. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tahasang pinabulaanan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga alegasyon laban sa kanya sa House Quadruple Committee o Quadcom kahapon, September 27. Kaugnay ito ng umano'y pagpupulong niya kasama sina former President Rodrigo Duterte, NAPOLCOM Commissioner Police Colonel Edelberto Leonardo at dating PCSO General Manager Royina Garma. Inungkat sa Quadcom hearing ang umano'y pagpupulong na isinagawa sa Davao City kung saan pinag-usapan umano ang Davao Template. Mariing itinanggi ni Senator Bato de la Rosa na kasama siya sa naturang pagpupulong. Paliwanag pa ng mambabatas, malinaw na sa video recording sa pagdinig ng Quadcom na very excited at lubhang ipinipilit ito ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano. Ito ay sa kabilaan niya ng makailang ulit na pagtanggi na rin dito ng lahat ng mga resource person. Halatang halata din anya sa mga pagtatanong ni Congressman Paduano ang pagnanais nito na magkakasamang idawit siya ang dating Pangulong Duterte at si Senator Christopher Bongo. Abiso sa mga motorista, panibagong oil price hike ang posibleng patupad ng mga kumpanya na langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtayo ng ilang oil industry players, maring tumaas ng nasa 70 hanggang 90 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 30 hanggang 50 centavos ang posibleng maging dagdag sa presyo ng gasolina, gayon din sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang pagtaas ng presyo ng langis ay bunsod ng lumalalang kaguluhan sa Middle East, gayon din ang pagtaas ng demand sa China at pagbaba naman ng inventory sa Amerika. Samantala, inaasahan rin na magkakaroon ng nasa 2 pisong dagdag kada kilo sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG na ipatutupad naman po sa darating na Oktubre. Ipinatawag ng Land Transportation Office o LTO ang 2 operator ng pampasaherong jeep na sangkot sa nangyaring road rage sa Barangay Bagong Silang, Caloocan City noong Huwebes, September 26. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, naglabas sila ng show cause order laban sa mga may-ari ng 2 sasakyan. Lubhang delikado anya ang ginawa ng mga driver nito at may mga pasahero pang sakay nang mangyari ang insidente. Makikita sa viral video na sinasadyang banggain ng isang jeep ang likod ng isa pang PUJ na naging dahilan para mapilitang bumaba ang mga pasahero. Inatasan naman ang mga operator na tukuyin ang mga sangkot na driver para maimbestigahan kung dapat bang suspendihin o bawiin ang kanilang lisensya. Sa ngayon, hindi muna pinapayagan ng LTO na pumasada ang 2 jeepney habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa insidente. Ipinakilala na ng iba't ibang partido ang kanilang kandidato para sa darating na 2025 midterm elections. Kabilang dyan ang pambato ng labor groups na naghahangad na makakuha ng pwesto sa Senado. Ito ang balita ni Jed Neresina.
Pangalawa ko ng pagtakbo ito bilang senador, kay Atty. Luke, pangalawa na rin. At kung ano yung aming agenda noong una kaming tumakbo, ay yun pa rin ang aming bitbit. Sa ikalawang pagkakataon muling sasabak sa kandidatura sa pagkasenador ang labor leaders na sina Leody de Guzman at Luke Espiritu. Kahapon formal na silang ipinakilala ng Partido Lakas ng Masa bilang kanilang kandidato sa paparating na 2025 midterm elections. Nananatili pa rin nila ang kanilang plataforma na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutugunan ng pamahalaan. Wala namang nabago doon sa mga kahilingan ng mga mamayan, ng mga manggagawa, ng maralita na bitbit namin noon. So pagdating sa sahod, kailangan taasan ng sahod, ang kontraktualisasyon, wakasan, suporta ng ating mga magsasaka, magkaroon ng totoong reforma sa lupa, ang ating mga maralita ay magkaroon ng pabahay. Pangunahin sa kanilang agenda ay ang pagbasura sa VAT at pagsingil ng mas mataas na buwis sa mga mayayaman. Dapat itigil na yung VAT law. Itigil na, i-repeal na yan at mag-focus na sa tax na kung sino ang kumikita, ayun ang i-tax. Mas maraming kita, mas malaki ang tax. At yung wealth nila, na mga piling mga bilyonaryo, ay i-tax na rin ngayon. Mariing tinututulan din ng mga nasabing kandidato ang mga political dynasty na umiiral sa ating pamahalaan ngayon. Samantala nauna nang ipinakilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lineup ng mga senatorial candidate ng administrasyon para sa nalalapit na midterm election sa 2025. Formal namang sinuportahan ng Partido Demokratiko ng Pilipinas na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang muling pagtakbo ni na Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, maging ang kandidatura ni Philip Salvador para sa Senado. Tatakbo namang kongresista si dating Senator Laila de Lima bilang unang nominee ng Mamamayang Liberal Party List, sectoral wing ng Liberal Party. Ang Makabayan Bloc ay naglabas na rin ng kanilang mga kandidato para sa Senado sa halalan sa 2025. Pinangungunahan ito ni na Teachers Party List Representative Franz Castro at Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na wag nang umasa ang ating mga kababayan na magkakaroon pa ng extension para sa voter registration. Kaya naman pakiusap ni Garcia, maaari pang humabol ngayong araw at sa Lunes, September 30, na siyang huling araw na rin ng pagpaparehistro. Wala extension. At dahil wala extension, samantalahin yung natitirang araw. Baka yung kasi yung iba, maghihintay, extend naman ng COMELEC. Huwag na po kayong umasa. Dito man sa ating bansa o sa abroad, hanggang September 30 na lang ang registration period po natin. Dagdag pa ni Garcia, pati ang overseas registration o pagpaparehistro sa ibang bansa ay hanggang sa Lunes na lang din. Sapat na anya ang ibinigay nilang panahon para makapagparehistro ang ating mga kababayan. Pinayuhan din ng komisyon ang mga deactivated voters na samantalahin ang nalalabing mga araw para magpa-reactivate ng kanilang rehistro. Hindi naman anya matagal ang reactivation dahil may record na sila sa komisyon. Pinawi ng Department of Transportation ang pangamba ng ilan na lolobo ang matrikula sa maritime education sa institutions dahil sa mga probisyon sa Magna Carta of Filipino Seafarers. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, bagamat may inaasahang pagtaas, ay hindi naman ito aabuti ng 100,000 piso para makasunod sa probisyon ng bagong batas na i-upgrade ang education, facilities at training programs para sa mga marino. Ito ang balita ni Ryan Nacanlale. Kasi natatakot sila, sir, from 25,000 daw magiging 200,000. Ay hindi naman ganun kalaki yung magiging increase yan. Posibleng tumaas ang singil sa matrikula sa mga paaralang nag-aalok ng maritime degree at courses kasunod ng pagsasabata sa Magna Carta of Filipino Seafarers. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, inaasahan na ang pagtaas ng tuition dahil sa nire-require ng bagong batas ang pagkakaroon ng pasilidad at kasunduan sa shipping companies para sa shipboarding training sa international at domestic programs.
Layunin nitong mapataas ang kalidad ng training at skills ng mga marinong Pilipino. Ngunit paglilinaw ni Bautista, mananatili naman itong abot kaya dahil regulated ang fees ng Maritime Training Institution alinsunod sa batas. Pero meron, sir. Posible kasi parang ang maritime school may mga gastos din dyan, no? Merong mga investors, so kailangan din namang merong reasonable rate of return, no? So, yun ang titingnan natin na yung mga matrikula nila ay dapat maging affordable, no? But at the same time, maging sustainable and profitable din yung mga maritime schools. Ang Marina o Maritime Industry Authority ang magagasiwa sa requirement ng training programs, pati na sa regulasyon sa maritime school. Actually, i-cover yan doon sa IRR natin, ano? Kasi ang ngayon, under the Republic Act 12021, no? Marina will be the agency that will handle the education aspect, education and training, no? Noong Lunes, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12021 na may layuning higpitan ang proteksyon sa karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong tripulante. Nakasaad din dito ang mga probisyon ukol sa employment rights, benepisyo at mas mahigting na training na nakasang-ayon sa international standards. Ang Pinay sailor na si Mary Grace, 7 taon nang nagtatrabaho sa isang cruise ship, umaasa siyang mas mapapabilis ng bagong batas ang proseso sa pagsampa sa barko at mabigyan ng mas magandang sweldo ang mga marino. Maabot sila ng gaano katagal? Siguro mga 1 year, ganyan. 1 year mahigit. Minsan yung iba, ayaw nang sumampa kasi may iba nang pinagbabalingan ng nila, nagnenegosyo na lang. Ayon naman kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdaka, nakasaad sa Magna Carta ang standard ng benepisyo at working condition na dapat ibigay sa Filipino sailors. Merong itinalagang mga labor standards in terms of their contracts, wages, and other benefits. Merong provisions doon on proper rules on leave pay and social insurance, mga health protection as well as yung compensation, no? In case of injury or illness on board and death. And then yung accommodation standards, and then sa onboard ship, and then yung complaint mechanisms. Kapag merong nangyari on board at may sumbong reklamo yung tripulante, meron siyang matatakbuhan. Ayon sa DMW, isa sa matutugunan ng Magna Carta o Filipino Seafarers ang modus na tinatawag na ambulance chasing, kung saan binubuyo umano ng ilang abogado ang mga marino na maningil ng labis na kompensasyon sa employer kapag sila ay nagkakasakit o nasusugatan habang nagtatrabaho. Kasi nangyayari, mas nakukumbinsi ng ambulance chasing individual or lawyer yung seafarer na hindi naman realistic yung sinasabi ng ambulance chaser. So ngayon, we will have an independent, authoritative doctor to look into the case of either injury or illness of the seafarer. Ilang ulit nang sinabi ni Pangulong Marcos na dapat protektahan ang karapatan ng Pilipino seaman at matiyaka na pantay ang oportunidad sa maritime industry. Kaya ito ang tema sa pagdiriwang kahapon ng 25th National Maritime Week at 29th National Seafarers Day sa Pasay City. Kasama sa selebrasyon ang pagkilala sa ilang ahensya at kumpanya na katuwang sa pagpapalago ng seafarers industry sa bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News Ed Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May bago ng tagapagsalita ang Philippine Coast Guard matapos ang official turnover nito kahapon. Itinalaga si Coast Guard Commodore Algier Rica Frente na kapalit ng magre-retirong si Rear Admiral Armand Balilio. Nagbabalik si Ryan Lacanlale. Opisyal nang umupo kahapon September 27 ang bagong tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore Algier Rica Frente. Kapalit ng magre-retirong si Rear Admiral Armand Balilio.
Sa mensahe ni Commodore Caprente, tinayak nito na ipagpapatuloy sa kanyang termino ang magandang ugnayan sa media na nabuo sa pamumuno ni Rear Admiral Balilo upang makapaghatid ng totoo at balanseng balita. Humingi rin ito ng suporta sa media. To our primary stakeholders, the media practitioners, rest assured that the relationship that was forged will continue to flourish and will continue to help you deliver news that is balanced and true. And with this, I appeal to you to provide me with the same support that you have provided to Rear Admiral Balilo. Aniya bagamat mahirap sundan ang yapak ng sinundang tagapagsalita ng PCG, binigyang diin nito na makabubuo pa rin ng makabago at malinaw na paraan na maitaguyod ang tiwala ng komunidad sa suporta ng stakeholder. Our mission in developing strategic communications and messaging is vital, and I am committed to enhancing our communication strategies to ensure that our message resonates with clarity and purpose. It is difficult to follow the trails that were left by Rear Admiral Balilo, but together we will delve into innovative approaches that foster transparency and build trust within the communities. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan naman ng outgoing spokesperson ng Philippine Coast Guard ang stakeholder at mga kawani ng PCG sa kanilang suporta para maihatid ang mga impormasyon na kailangang malaman ng publiko. Kasi tuwing may crisis o krisis o problemang kinasasangkutan ng PCG o sino bang miyembro nito, lagi nyo kaming nilalapitan para malaman yung side namin, yung bahagi namin sa istorya. You always give us an opportunity to effectively manage all crises by reporting balanced, accurate, and truthful news report. Bukod sa pagiging tagapagsalita ng PCG, itinalaga rin bilang acting commander ng Coast Guard Public Affairs Service o CGPAS si Commodore Caprente at siya rin ang Deputy Chief ng Coast Guard Staff for International Affairs. Sa Lunes, September 30, nakatakdang magretiro si Rear Admiral Balilo pagkatapos maabot ang 30 years mandatory service. 21 taon siyang naging tagapagsalita ng ahensya mula 2003 at nagserbisyo sa ilalim ng 19 na commandant ng PCG. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinalaga na kahapon sa Davao ang bagong Regional Director ng Police Regional Office 11 kapalit ni Police Brigadier General Nicolas Torre III na ngayon Director na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ito ang balita ni Marisol Montaño. Pinangunahan ni Police Brigadier General Nicolas Deloso Torre III ang turnover ng command ceremony sa Police Regional Office 11 kahapon, September 27, sa Camp Quintin Merecido, Buhangin, Davao City. Si Brigadier General Leon Victor Rosete ang itinalagang kahalili ni Torre. Dating Director si Rosete ng Southern Police District sa National Capital Region Police Office at siya ang ika-4 na itinalagang Regional Director sa PRO 11 ngayong taon. Personal ding bumisita sina PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at DILG Secretary Benhur Abalos Jr. sa command ceremony. Pinarangalan si General Torre ng Medalya ng Katapangan at ilang police personnel dahil sa matagumpay na execution ng Oklan Teknon mula August 24 hanggang September 8 sa KOJC compound na nagresulta ng pagkakaaresto ni Pastor Apollo Kibuloy at 4 pang kasama nito. Ako'y nagpapasalamat sa pulis, no? Talagang nakita natin, tiniis nyo lahat. In conclusion, let us all take a moment to reflect on the importance of the work done by our police officers to express our gratitude. The success of this mission is not just a victory of law enforcement, but a victory for the whole nation. Itinalagang bagong Director ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si General Torre noong Miyerkules, September 25. Ayon kay Torre, patuloy ang kanilang pagbusisi sa mga nakuha nilang ebidensya at reklamo kasunod ng KOJC siege. We'll be assessing yung ang ating mga evidence na pumapasok
at ang mga reklamo na pumapasok. If there's a need for another raid para naman sa rescue ng mga minors o mga traffic persons, we'll do that. Pero hindi naman natin nagiging meron tayong ibang pagtangi sa kanila, hindi naman. Wala tayong special treatment yan. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang partnership na nagkakahalaga ng 1.6 billion pesos ang inilunsad kahapon September 27 ng Estados Unidos, South Korea at Japan. Layunin nito na itaguyod ang pagkakaroon ng dekalidad na healthcare sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM sa loob ng 6 na taon. Magkakatuwang na isasagawa ang nasabing programa ng Japan International Cooperation Agency, the Korea International Cooperation Agency at ng United States Agency for International Development o USAID. Sinabi ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na ang kanilang bagong partnership kasama ang South Korea at Japan na kauna-unahan sa Asia-Pasipiko ay naasahang mangangalaga sa mga Pilipino sa BARM gamit ang makabagong teknolohiya. Tiniyak naman ni Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, ang kanilang commitment na lumika ng efficient regional healthcare system na poprotekta sa lahat ng individual, lalo na ng vulnerable sectors. Ipinagmalaki naman ni KOICA Vice President Kim Dong-ho ang hakbang ng South Korea na palakasin ang suporta nito sa pagpapalakas ng healthcare sa BARM. 43 tawang naiulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Helen sa Southeast US. Bilyong-milyong residente rin ang nawalan ng supply ng kuryente dahil sa epekto ng Category 4 hurricane. Ito ang balita ni Era Angeles. 43 tao ang naiulat na nasawi sa iba't ibang bahagi ng Southeast USA mula nang maglandfall ang Bagyong Helene sa Florida. Kabilang sa mga binawian ng buhay ang first responders sa South Carolina at Georgia na nagtangkang sagipin ang iba. Nananatili ang banta sa buhay ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng Florida. Nakataas din ang alerto ng posibleng pag-apaw ng ilang dam. Sa Tennessee, pinangangambahan ng Newport City ang pagguho ng dam at iniutos na ang mandatory evacuation sa lugar. Isa ring water dam sa North Carolina ang binabantayan dahil sa posibilidad ng wall failure. Higit sa 4 na milyong residente naman ang walang supply ng kuryente matapos pabagsakin ng bagyo ang mga puno at kable ng kuryente. Isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa Gulf Coast ang Storm Helene. Nag-iwan ito ng pinsala sa Georgia, Tennessee at Carolinas matapos manalasa sa Florida taglay ang malalakas na bugso ng hangin at matitinding pagbaha. Ayon sa ulat ng mga otoridad sa Tampa, Florida, tumulong ang rescue team sa pagsagip sa 78 residents habang 65 rescue missions ang naisagawa sa Pasco County. Sa Atlanta, Georgia, sinuyod ng Fire Department ang lungsod upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Today, we have rescued, I believe, 11 or 12 people just on our shift that I've been involved with. Now, other parts of the city, we may have had more that I'm not aware of. Last night, if I walked in my driveway right now, it would be above my head. Isang Pilipino naman sa Zephyr Hills, Florida, malapit sa Tampa, ang nagbahagi ng naranasan matapos bumaha sa kanilang lugar. After po ng Hurricane Helen ay maayos naman po, wala naman pong maraming nasirang mga bahay. Ang karamihan lang po ay may mga tumumbang mga sanga ng puno, and then may mga lugar lang po talaga na nawalan ng kuryente hanggang ngayon. Pero sa awa po ng Diyos ay okay naman po ang aming situation dito. Inaasahan na bagamat humina na ang Bagyong Helene, mapanganib pa rin ang hangin at ulan na dala nito para sa mga estado ng Tennessee, South Carolina at North Carolina. Samantala, namataan naman ng US Weather Services ang 2 pang bagyo sa Atlantic Ocean. Era Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inabisuhan ng Israeli military ang mga residente sa southern Beirut, Lebanon na lumikas na dahil puntirya nito sa airstrikes ang central headquarters ng Hezbollah. Kauna-unahan itong anunsyo para sa mataong residential area sa lungsod. Nagkukumahog naman ang mga rescuers sa paghahanap ng mga survivors sa 6 na gusaling na pinsala ng pambobomba ng Israel. 2 tao ang nasawi at 76 ang nasugatan sa airstrikes. Hezbollah exploits and endangers Lebanese civilians, using them as a human shield for its weapons. We will not allow such a threat to be directed at Israeli civilians, global shipping routes, and vital facilities which any other sovereign state would never permit. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Alice Go isinama sa mahigit 40 inmates sa selda sa Pasig City Jail matapos hindi pagbigyan ng korte ang hirit ng kampo nito na ibalik siya sa PNP custody dahil sa umano'y banta sa kanyang seguridad. Dating alkalde isinailalim sa pagsusuri matapos makitaan ng lung infection. Pagbisita ni Vice President Sara Duterte kay dating VP Leni Robredo, maaaring bahagi ng kanyang political strategy ayon sa isang analyst. Kung siguro, unang-una hindi pagkakaroon ng midterm election, pangalawa kung hindi siguro naghiwalay ang alyansa ng pangalawang Pangulo, pangatlo, kung matagal lang magkasama at pagkaibigan personal ng dalawa, maaari na siya paniwalaan ito walang halong politika. Pero yun na nga, ang hirap isipin ng walang halong politika kasi from the very start talagang pagkaiba sila ng grupo. In fact, the current Vice President has been rather critical, very critical. Vice President Sara Duterte hindi sumipot sa plenary debate. Deliberasyon sa proposed 2025 budget ng kanyang tanggapan ipinaubaya na sa Kamara. Umano'y planong pagpapatalsik kay Senate President Francis Escudero, pinabulaanan ni Senator Jinggoy Estrada. Hindi po totoo yan at wala po akong balak. Okay? Nagtataka ako, nagugulat ako dito sa mga kumakalat ng mga usap-usapan na papalitan na raw yung ating Senate President. Wala po katotohanan. Philippine Ports Authority muling tiniyak na walang port congestion sa mga pantalan ng bansa. Mas mahigpit na monitoring laban sa overstaying agri-shipments ipatutupad ng PPA. Wala po tayong currently na-experience na port congestion po sa ating mga pantalan. Nagkasundo po tayo na magko-conduct pa po tayo ng mas maigting na monitoring po, particular hindi lamang po sa bigas kundi iba pa pong prime commodities. Investigasyon sa mga dating hepe ng Philippine National Police na iniuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators tuloy kahit sinasabing chismis lang ito. PAGCOR official Raul Villanueva humingi ng paumanhin sa kanyang mga sinabi kaugnay sa hindi kumpirmadong report na may dating PNP chief na tumulong umano kay Alice Go na makalabas ng Pilipinas. So at least when you say you're sorry, does that mean to this committee that you are already issuing a public apology? Yes, Your Honor, to say it very bluntly. Vice President Sara Duterte hinamong magbitiw na lang sa pwesto kasunod ng pagtangging ipagtanggol ang budget sa Kamara. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. 251 Chinese vessels namataan na naman sa West Philippine Sea. Escoda Shoal, pinakamarami sa naitala ayon sa Philippine Navy.
This time, ito ang pinakamalaking increase. From 157, it went down a bit, then it went up to 251. For whatever reason, I don't want to speculate on that. We continue monitoring, we continue performing our mandate. Presyo ng bigas posibleng bumaba ng 5 hanggang 7 pesos kada kilo sa Enero, ayon sa Department of Agriculture. Because of the lower duties, tsaka bumaba din ng konti ang international price ng bigas, so pababa na yan. But the full effects, para sa akin, 5 to 7 pesos ang range. So I'll put it at 5 pesos na dapat bumaba. Vice President Sara Duterte hindi pa rin dumalo sa investigasyon ng House Committee sa umano'y hindi tamang paggamit ng pondo ng kanyang tanggapan. Dating DepEd official na nakatanggap umano ng envelope na may lamang pera mula sa OBP humarap sa pagdinig. I think it's like an allowance maybe for an extra work because sometimes I have to stay until midnight to look at the document. Vice President Sara Duterte nanindigang hindi magre-resign sa kabila ng panawagan ng ilang kongresista na magbitiw sa pwesto. Pagdinig ng Kamara sa panukalang budget ng Office of the Vice President, hindi na niya dadaluhan. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Ilang impormasyong inilahad ni Alice Go sa executive session tugma sa ilang teorya ng Senado ayon kay Senator Risa Ontiveros. Executive session, posibleng masundan pa. Hindi pa din ako masyadong satisfied sa mga pahayag sa executive session. Bagamat, there was Ang hakbang ng South Korea na palakasin ang suporta nito sa pagpapalakas ng healthcare sa BARM. 43 tao ang naiulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Helen sa Southeast US. Bilyong-milyong residente rin ang nawalan ng supply ng kuryente dahil sa epekto ng Category 4 hurricane. Ito ang balita ni Era Angeles. 43 tao ang naiulat na nasawi sa iba't ibang bahagi ng Southeast USA mula nang maglandfall ang Bagyong Helene sa Florida. Kabilang sa mga binawian ng buhay ang first responders sa South Carolina at Georgia na nagtangkang sagipin ang iba. Nananatili ang banta sa buhay ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng Florida. Nakataas din ang alerto ng posibleng pag-apaw ng ilang dam. Sa Tennessee, pinangangambahan ng Newport City ang pagguho ng dam at iniutos na ang mandatory evacuation sa lugar. Isa ring water dam sa North Carolina ang binabantayan dahil sa posibilidad ng wall failure. Higit sa 4 na milyong residente naman ang walang supply ng kuryente matapos pabagsakin ng bagyo ang mga puno at kable ng kuryente. Isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa Gulf Coast ang Storm Helene. Nag-iwan ito ng pinsala sa Georgia, Tennessee at Carolinas matapos manalasa sa Florida taglay ang malalakas na bugso ng hangin at matitinding pagbaha. Ayon sa ulat ng mga otoridad sa Tampa, Florida, tumulong ang rescue team sa pagsagip sa 78 residents habang 65 rescue missions ang naisagawa sa Pasco County. Sa Atlanta, Georgia, sinuyod ng Fire Department ang lungsod upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Today we have rescued, I believe, 11 or 12 people just on our shift that I've been involved with. Now, other parts of the city we may have had more that I'm not aware of. Last night, if I walked in my driveway right now, it would be above my head. Isang Pilipino naman sa Zephyr Hills, Florida, malapit sa Tampa, ang nagbahagi ng naranasan matapos bumaha sa kanilang lugar. After po ng Hurricane Helen ay maayos naman po, wala naman pong maraming nasirang mga bahay. Ang karamihan lang po ay may mga tumumbang mga sanga ng puno and then may mga lugar lang po talaga na nawalan ng kuryente hanggang ngayon. Pero sa awa po ng Diyos ay okay naman po ang aming situation dito. Inaasahan na bagamat humina na ang Bagyong Helene, mapanganib pa rin ang hangin at ulan na dala nito para sa mga estado ng Tennessee, South Carolina at North Carolina. Samantala, namataan naman ng US Weather Services ang 2 pang bagyo sa Atlantic Ocean.
Era Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inabisuhan ng Israeli military ang mga residente sa southern Beirut, Lebanon na lumikas na dahil puntirya nito sa airstrikes ang central headquarters ng Hezbollah. Kauna-unahan itong anunsyo para sa mataong residential area sa lungsod. Nagkukumahog naman ang mga rescuers sa paghahanap ng mga survivors sa 6 na gusaling na pinsala ng pambobomba ng Israel. 2 tao ang nasawi at 76 ang nasugatan sa airstrikes. Hezbollah exploits and endangers Lebanese civilians, using them as a human shield for its weapons. We will not allow such a threat to be directed at Israeli civilians, global shipping routes, and vital facilities which any other sovereign state would never permit. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Alice Go isinama sa mahigit 40 inmates sa selda sa Pasig City Jail matapos hindi pagbigyan ng korte ang hirit ng kampo nito na ibalik siya sa PNP custody dahil sa umano'y banta sa kanyang seguridad. Dating alkalde isinailalim sa pagsusuri matapos makitaan ng lung infection. Pagbisita ni Vice President Sara Duterte kay dating VP Leni Robredo, maaring bahagi ng kanyang political strategy ayon sa isang analyst. Kung siguro, unang-una hindi pagkakaroon ng midterm election, pangalawa kung hindi siguro naghiwalay ang alyansa ng pangalawang Pangulo, pangatlo, kung matagal lang magkasama at pagkaibigan ng personal ng dalawa, maaari na siya paniwalaan ito walang halong politika. Pero yun na nga, ang hirap isipin ng walang halong politika kasi from the very start talagang magkaiba sila ng grupo. In fact, the current Vice President has been rather critical, very critical. Vice President Sara Duterte hindi sumipot sa plenary debate. Deliberasyon sa proposed 2025 budget ng kanyang tanggapan ipinaubaya na sa Kamara. Umano'y planong pagpapatalsik kay Senate President Francis Escudero, pinabulaanan ni Senator Jinggoy Estrada. Hindi po totoo yan at wala po akong balak. Okay? Nagtataka ako, nagugulat ako dito sa mga kumakalat ng mga usap-usapan na papalitan na raw yung ating Senate President. Wala po katotohanan. Philippine Ports Authority muling tiniyak na walang port congestion sa mga pantalan ng bansa. Mas mahigpit na monitoring laban sa overstaying agri-shipments ipatutupad ng PPA. Wala po tayong currently na-experience na port congestion po sa ating mga pantalan. Nagkasundo po tayo na magko-conduct pa po tayo ng mas maigting na monitoring po, particular hindi lamang po sa bigas kundi iba pa pong prime commodities. Investigasyon sa mga dating hepe ng Philippine National Police na iniuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators tuloy kahit sinasabing chismis lang ito. PAGCOR official Raul Villanueva humingi ng paumanhin sa kanyang mga sinabi kaugnay sa hindi kumpirmadong report na may dating PNP chief na tumulong umano kay Alice Go na makalabas ng Pilipinas. So at least when you say you're sorry, does that mean to this committee that you are already issuing a public apology? Yes, Your Honor, to say it very bluntly. Vice President Sara Duterte hinamong magbitiw na lang sa pwesto kasunod ng pagtangging ipagtanggol ang budget sa Kamara. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. 251 Chinese vessels namataan na naman sa West Philippine Sea.
Escoda Shoal, pinakamarami sa naitala ayon sa Philippine Navy. This time, ito ang pinakamalaking increase. From 157, it went down a bit, then it went up to 251. For whatever reason, I don't want to speculate on that. We continue monitoring, we continue performing our mandate. Presyo ng bigas posibleng bumaba ng 5 hanggang 7 pesos kada kilo sa Enero, ayon sa Department of Agriculture. Because of the lower duties, tsaka bumaba din ng konti ang international price ng bigas, so pababa na yan. But the full effects, para sa akin, 5 to 7 pesos ang range. So I'll put it at 5 pesos na dapat bumaba. Vice President Sara Duterte hindi pa rin dumalo sa investigasyon ng House Committee sa umano'y hindi tamang paggamit ng pondo ng kanyang tanggapan. Dating DepEd official na nakatanggap umano ng envelope na may lamang pera mula sa OBP humarap sa pagdinig. I think it's like an allowance maybe for an extra work because sometimes I have to stay until midnight to look at the document. Vice President Sara Duterte nanindigang hindi magre-resign sa kabila ng panawagan ng ilang kongresista na magbitiw sa pwesto. Pagdinig ng Kamara sa panukalang budget ng Office of the Vice President, hindi na niya dadaluhan. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Ilang impormasyong inilahad ni Alice Go sa executive session tugma sa ilang teorya ng Senado ayon kay Senator Risa Ontiveros. Executive session, posibleng masundan pa. Hindi pa din ako masyadong satisfied sa mga pahayag sa executive session. Bagamat, there was one crucial personality confirmed by Guo Huaping. This corroborates a theory that the committee shared a month ago. Depende kayo sa chair yan, pero mukha namang meron kasi by pa lang yung nag-time na kami, session time na. Preliminary na to, icebreaker, ika nga. Dating Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. iginiit na walang kinalaman sa pagpapatakas kay Alice Go at pagtanggap ng payola mula Pogo. I can face anybody squarely eye to eye without flinching an eye. Masabi ko, malinis po tayo dyan kay Alice Go, wala tayong pakialam dyan. Sa pagtakas niya, hindi rin ako tumatanggap ng pera sa kanya. Bagong anti-smuggling law, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagbuo ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, inumpisahan na ng people's organizations. Yung iba't ibang mga people's organizations under bayan are now studying the possibility of filing an impeachment complaint and the drafting of the complaint has started. Pagdaragdag sa budget ng Office of the Vice President, usap-usapan sa Senado ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri. I think the appetite though amongst the senators is to increase their budget a bit. Sa usap-usapan sa lang. Mga pulis na may kamag-anak na tatakbo sa 2025 midterm elections, ililipat ng pwesto. Police escorts na mga individual na tatakbo sa halalan, ire-recall. Ang mga miyembro po ng PNP are obligated po to declare whether or not they have a relatives running for any political position this coming May 2025 po as part of our SOP po. Pribadong sektor, hinihikayat ng Office of Civil Defense na magsagawa ng sariling structural integrity audit bilang paghahanda sa The Big One. Ang preparasyon ay magsisimula doon sa paggawa ng engineering solutions. Buildings should withstand huge earthquakes that can happen. Dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma at NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo idinawit sa pagpatay sa PCSO Executive. Sino ba yung mga taong tinutukoy mo? Sila Sir Leonardo na nag-utos sa amin at si Ma'am Garma po. Dismiss Banban Mayor Alice Go, naghain ng not guilty plea sa kasong qualified human trafficking sa Pasig RTC. On the part of our client she is firm na not guilty po siya dito sa crime na pinaparatang sa kanya.
Barko na hinihinalang sangkot sa oil smuggling nahuli sa Manila Bay. Habang on patrol itong BRP Boracay, itong BRP Boracay dito sa Manila Bay na regular naman nilang ginagawa, ay naka-encounter sila ng isang suspicious vessel. Vacation service credits ng mga guro dinagdagan ng Department of Education. September 30 deadline ng voter registration para sa 2025 midterm elections hindi na palalawigin ng Commission on Elections. Wala extension. At dahil wala extension, samantalahin yung natitirang araw. Baka pa kasi yung iba, maghihintay, extend naman ng COMELEC. Huwag na po kayong umasa. At 15 bahay na pinsala ng buhawi sa kandating Arayat, Pampanga. Mga residente, ligtas. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng unang Juan Kapitulo 3, versikulo 10 na nagsasabi, "Dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.